Magandang araw, Pilipinas. Ito po si Attorney Alex Lacson, ang inyong host dito sa Tapatan Forum. Ang topic natin ngayong araw, disqualify ng COMELEC ang Smartmatic. Pinalit ang Miro systems. Mawawala na ba ang dayaan sa eleksyon dito sa bansa dahil sa Miro systems? Pero teka, meron nga bang dayaan noong nakaraang elections? Iilan po ito sa mga tanungan na pilit nating sasagutin kasama ang ating magigiting na mga panauhin sa araw na ito. Tatlo po ang ating panauhin sa araw na ito at ipakilala ko po sila sa inyo. Yung unang panauhin po natin is a person known for his integrity and is highly respected especially among the soldiers in our country. For many years, he was the chief of the IT Department of the Armed Forces of the Philippines. He also served as the Secretary of the DICT, or Department of Information, Communications and Technology. And he also served as the Chairman of the COMELEC Advisory Council. Ladies and gentlemen, please welcome General Eliseo Rio. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Our second guest is also highly respected and very popular these days. Dahil nakikita po natin siya sa TV news almost every day. And very nice fellow, a gentleman, has spent years serving the COMELEC. Siya po ang pinadala ni COMELEC Chairman George Garcia to represent COMELEC sa ating Tapatan Forum today. Ladies and gentlemen, please welcome the spokesperson of COMELEC, Attorney Rex Laujanco. And our third speaker po is still on the way, 5 minutes away daw. He is also a highly respected personality in our country, but especially among advocates for clean, honest, and transparent elections in the country. He is renowned, he's a renowned IT expert, former chairman of the AMA Computer College, and also former commissioner of the COMELEC. Ladies and gentlemen, please welcome former COMELEC Commissioner Gus Lagman, but he's still on the way. Okay, welcome gentlemen, welcome sir to our Tapatan Forum today. Kasama po natin sa forum ngayong araw ay iba't ibang mga news reporters sa iba't ibang TV stations, radio programs, newspapers, and online news platforms in the country. At sila po ang magtatanong sa ating mga guests mamaya. So, simulan na po natin. Pero bago po nating sagutin yung katanungan, mawawala na bang dayaan sa eleksyon natin dahil sa Miro systems? Mas maganda po siguro kung sagutin muna natin ang tanong, meron nga bang dayaan nung nakaraang elections, nung 2022 elections? Una po nating tanungin si COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laujanco. Sir, please go ahead. You have the floor po. Magandang umaga. Magandang umaga po, Attorney Alex, General Rio, at sa ating po lahat, magandang umaga po at salamat po sa karangalan po maimbitahan dito sa Tapatan Forum. Alam niyo po, nung kanina po bago tayo magsimula, kami po ni General Rio ay first time po personally nagkita, ngunit maraming beses na po kaming nagkaharap po online. At nung isa nga pong pag-uusap namin, ay nabanggit ko sa kanya, ako at ang aking ama na isa rin pong sundalo ay tagahanga po ni General Rio. At ako po'y naniniwala, wala po talagang kabahid-bahid ng anuman, napakarangal po ng aking kaharap ngayon. Patungkol po dun sa una po ninyong tanong, kung ang pagbabasihan po siguro natin talaga, una sa lahat, siguro po, bago ko simulan sa dulo, punta na po ako dun sa endpoint, kung ang pagbabasihan po natin ay yung random manual audit, ang resulta po ng mano-manong pagbibilang ng balota, na tao po ang nagbilang ng kada shade, at ikinumpara doon sa mga na-transmit at mga na-imprentang mga election returns
ay lumalabas po eksakto, tumpak, walang labis at walang kulang po ang pagkakabilang ng sistemang ginamit natin noong 2022 elections. Ang resulta po across the board ng accuracy po ay 99.97%. Siguro po matatanong nyo bakit may 0.03%? Yan po kasi yung variation lamang sa shading dahil merong iba po, may threshold po tayo dapat at least 50%, pero tinitignan po ng ating mga reviewers na mula sa Lente, mula sa Philippine Institute of Certified Public Accountants, mula po sa Philippine Statistics Authority, at mula pa po dun sa ating Department of Education, sila po ang humawak ng random manual audit, hindi po ang COMELEC. Ang naging role nga lang po ng COMELEC, ng RMA or ARMA, ay mag-provide ng venue, at kasama po ang representante ng mga grupong nabanggit ko at ibang political parties, sila yung nag-random choosing po aling presinto ang kukuhanan ng mga ballot box, at sila rin po ay sinamahan lamang ng COMELEC sa pag-facilitate pagkuha ng ballot box mula sa Treasurer's Office pabalik doon po sa site ng random manual audit. So kung titignan po natin, ito po ay napaka-independent na auditing na ginawa at pinamunuan. Again po, hindi ng COMELEC kundi ng Lente. Kami po ay practically observers lang doon. At yun nga po ang naging resulta, 99.97% accuracy across the boards from the position of the President, Vice President, up to the sum of local elective positions. So sa punto po at sa pananaw po ng COMELEC, malinaw naman po. Siguro marami po tayong mapag-uusapan ngayon na proseso mula procurement, pag-voting, pag-counting, transmission, pero what is the endpoint po nung binilang po natin balota sa balota, malinaw po at wala po talagang mali sa pagkakabilang ng ating mga makina. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Rex. Pakinggan naman po natin si General Rio for his answer doon sa tanong natin. Meron nga bang dayaan nung nakaraang elections? Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, Attorney Rex, Attorney Alex Lacson, at sa lahat ng narito ngayon. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin at yung kasamahan ko si Gas Lagman dito sa forum na ito, no? Gusto ko lang i-emphasize na tama lahat yung sinabi ni Attorney Rex, no? At itong mga naobserbahan naming irregularidad o dayaan noong 2022 election, wala pa sila doon sa control ng 2022 election, no? Lalo na si Chairman George Garcia. Pero sila ngayon ang nagsasalo ng lahat ng mga naobserbahan naming mga irregularidad, no? Okay, yung sinabi ni Attorney Rex na yung nagkaroon ng random manual audit. Dalawa actually yung check and balance, no, sa election, yung random manual audit at yung parallel count ng PPCRB. So kinakuha namin tong dalawa. Una, doon sa random manual audit ay ang NAMFREL at Lente na nag-supervise ng pag-random manual audit doon sa Diamond Hotel. Kasama yung mga mga maestra, no, na part noong Board of Electoral Inspector. Ang NAMFREL at Lente announcing the arrival of... Please go ahead, sir. Itong NAMFREL at Lente, nung tinanong namin sila, point blank, makanyo ba talaga na yung pagkuha noong mga ballot boxes in 757 randomly selected mga ballot boxes all over the country, no? Per district yon ang pagpili at random. Sino ang makapagsabi na from the precinct to Diamond Hotel hindi na tamper o yung integrity ng mga ballots doon ay
ma-assure nyo, hindi nila po ma-assure. Sabi nila, depende lang sila sa anong binigay sa kanila ng COMELEC. So ngayon, sinasabi ng COMELEC na sumama. Pero wala naman sila maibigay ng listahan kung sino ang sumama sa paghatid ng ballot boxes from the different precincts. And then, maraming mga balota from Cavite, no? On the way to Diamond Hotel na tinapon lang sa tabi-tabi. May nakita tayong mga video na pinupunit ang mga balota, no? In other words, wala talaga yung legal document na makapag-assure sa taong bayan na ang transfer ng ballot boxes to Diamond Hotel walang natamper doon. So, yun ang aming sinasabi, no? And then yung parallel count ng PPCRB, ano lang kinount ng PPCRB? Yung pinirent na ERs, siyempre tutugma sa na-transmit, no? Pero kahit na si Chairman George Garcia ang nagsabi nung bago pa siyang chairman, yan bang na-print na ER na yan? Yan ba ang totoong resulta ng balota? Yun ang sinabi ni Commissioner George Garcia. At palagay namin yan ang dahilan bakit pinalitan ang Smartmatic, yung vote counting machine. No? Kasi pati si Chairman George Garcia tinanong yun. Paano natin masisigurado itong mga binilang na balota sa loob ng mga ballot boxes all over the country is actually the same as what will be transmitted? Galing yan kay Commissioner George Garcia, no? And sa sinakuan din ni Commissioner George Garcia, challenge kami. Magbukas tayo ng ballot boxes of our own choice. No? And this was a resolution, in-bank resolution of COMELEC. January, pumili kami, Santo Tomas, Batangas. Hanggang ngayon, then after 1 month na wala sagot ang COMELEC, nagbigay na naman kami ng second petition, reiterative petition para magbukas sa Santo Tomas, Batangas. Hanggang ngayon po, wala pong sagot ang COMELEC sa amin. Kung wala silang tinatago, ba't ayaw nila buksan yung napili naming ballot boxes? Thank you. Maraming salamat, General Rio. I-welcome po natin ang pagdating ni former COMELEC Commissioner Gus Lagman. Sir, welcome. Welcome to the forum. Yeah. Yung unang tanong po natin na sinagot na po nila, bago pa pumunta doon sa issue ng Miro systems, nagkaroon nga ba ng dayaan nung nakarang eleksyon? Baka gusto niyo rin po sagutin. Nagkaroon nga ba ng dayaan? Nung nakaraang eleksyon? Nung nakaraang eleksyon? Malamang. Kaya lang, yung paghahanap ng ebidensya is another story. Ako, personally, tingin ko talagang nanalo siguro si BBM. Pero hindi siguro ganun kalaki ang lamang. Yun ang aking paniniwala. Pakiramdam lang. Dahil matagal na akong nai-involve sa election dahil ako nag-introduce ng Operation Quick Count sa NAMFREL. No? So, medyo marami akong nalalaman tungkol sa election natin. At saka naging commissioner din nga pala ako ng COMELEC for 1 year. After 1 year, sinabi ni then Senate President Ponce Enrile kay President Pinoy, tanggalin mo yan si Lagman. So, natanggal ako. Hindi ako na-confirm. So, yun lang masasabi ko na
tingin ko may dayaan, kaya lang mahirap i-prove. Yun ang isang problema natin sa election natin. Mahirap i-prove yung dayaan. Mas mabuti talaga yung manual, ang i-automate lamang yung canvassing. Pupunta po tayo dyan mamaya. Sige. Pupunta po tayo dyan mamaya. Yung tanong lang po muna kung nagkaroon ba ng dayaan Yun. sa nakarang eleksyon. Yun ang pakiramdam ko. Opo. No? Opo. Mahirap nga lang i-prove. Opo. Bago po natin iwanan po yung issue na yan, kung nagkaroon po ng dayaan nung nakarang elections o hindi. Kasi may summary of findings of electoral fraud na pina-photocopy at dinistribute po para sa media si General Rio at yung team niya. Ito po yung title, Top 4 Findings of Electoral Fraud. Tapos merong specific examples of findings. Ano po? Gusto niyo po ibahagi sa amin, General Rio, sir? Would you like to read to us or explain to us ano po itong top 4 findings before we go into the Miro discussion po, no? Okay, alam po ng ng publiko, no, na after the 2022 election, nag-form kami ng isang grupo, 3 kami. Ako, si Gas Lagman at si Franklin Isaac, nang ngayon ay the public is calling us the TNT Trio, no? Even Comelec is already calling us that name. TNT, hindi yun yung explosive, pero that stands for Truth and Transparency Trio, no? Ito yung mga findings namin na, of course, i-explain to ni Attorney Rex. Akalain nyo po, and Comelec is not denying this, no? In the National Capital Region, where there are around a little less than 10,500 precincts, no, clustered precincts in the National Capital Region or the Metro Manila, the biggest vote population in our country is in this region. 99% of all the election returns, ito'y galing mismo sa website ng Comelec, no? So they are not actually denying this. And in fact, they said that in a Senate hearing na ito ay totoo. 99% was transmitted by that single IP address, 192.168.0.2. And on that same hearing, mga September yon, 2023, when Comelec was defending its budget sa Senate, Commissioner Garcia said na itong 192.168.0.2 was provided by Globe. Yung 20,300 na VCM that use this IP address all came from Globe. Pero on the same website, wala sa Globe, dun sa telco log ng Globe, and even sa Smart, wala itong 192.168. So may konting kailangan i-explain dito ang Comelec, no? Saan galing talaga itong 192? And bakit 99% of all Metro Manila, 95% sa Cavite, and 81% sa Batangas, bakit may 192? Saan galing to? No? Then, ito rin ang napuna. 51% ng lahat ng mga ERs na natanggap ng transparency server during the first hour, no? By the way, yun nga ang napuna namin, no? Na dahil nagkaroon ng irregularity dahil we did not believe in the first hour transmission speed. No? Makikita nyo sa website ng Comelec, transmission speed is around 10 ERs per second, no?
Halos kasing bilis ng ratarat-rat ng isang M16. Prrrr, ganyan. And ito ay ganyang kabilis sa first hour, pero sa second hour, from 8 to 9, bumagal siya to almost, well, a little more than one half. So yun ang kinakuha namin. But sobrang bilis sa first hour, using the same telcos, bakit mas mabilis sa first hour kaysa sa second hour? And then, ito rin ang hindi ma-explain ng COMELEC. Sir. No? Sabi, hindi ba kinakuha natin ang bilis ng transmission, sinasabi ng COMELEC, kasi may 3 na tayong telco. Hindi katulad noong mga previous, 2 lang, no? Globe and Smart lang. Sir, if I may butt in for a while, si COMELEC spokesperson, Attorney Rex, is requesting if he can actually reply to okay, you in sige. that particular. Makakalimutan ko si Sir. Sige. So that issue siguro muna. Okay, then would you Hindi, tatapusin ko lang, no? Yung issue ng mabilis sa first hour din sa second hour. Yeah. Dahil 3 na raw yung telco natin. Pero on their own website, and inamin mismo ito ni Attorney Rex, 2 lang pala ang nagtatransmit ng ERs, election returns. Ano po yun? Ano po yun? Globe and Smart lang. Wala daw yung dito. Wala yung dito. So, bakit wala yung dito? When dito, during that time, is already at the third telco, at ang dito nga has the best facilities in the 4G. Okay, sir. What's the next, sir? Or gusto nyo yung sagutin muna, Attorney Rex? Sige. Una po sa I lahat, will dun sa continue. issue po ng telcos, talaga naman po 2 lang. We never engage po dito. Kahit po nandyan na siya, hindi po in-engage ng COMELEC, hindi nga po palang COMELEC, hindi in-engage ng aming service provider ang dito. Tama po, 3 yan. Wait, just a moment. But wasn't it announced in the news before na kasama ang dito? Never po, never. No, it was in the newspaper. Sa amin po sa COMELEC, hindi po yan. Kasi 3 po talaga yan. It's Globe, it's Smart, and the satellite But po. you Googled the news. I Dito's think name it comes was out. misquoted po. Ah, No? We may- never, But it was Alex. in several news. Okay. Yun lang. Pero yung pag-explain nila yung bilis Yeah. ng transmission, record, this is a record, is because we now have 3 telcos. And totoo naman, no? Okay, sir. Pero bakit 1 year after nung election, sinasabi nila ngayon na walang dito daw? Okay, sir. tama po kayo, 3 po yung telcos na nandyan. Yep. But ang nagamit lang po talaga ng ating service provider ay 2 at yung 3 po ay yung satellite services dun sa lugar na walang telecommunications po na infrastructure. Okay. So going to the first issue po, ako po yung humiling kay Sir Alex kanina para po maiayos lang yung discussion. Yung sa NCR, tama po, wala naman talagang dinideny po. Siguro kung balik tanawan lang po natin yung discussions namin. Ang ginamit po nating sistema ng 2022 elections ay yung lumang makina na ni-refurbish po natin na may kasamang luma rin pong modems. Nung nag-inventaryo po ang COMELEC, may natuklasan pong around 14,000 modems na depektibo na hindi na magagamit. So ang intensyon po ng COMELEC noon ay bumili ng kapalit ng modems na ito na nilalagyan po ng SIM card ng Globe at ng Smart o di kaya po yung para dun sa bigan. Unfortunately, dahil sa kakulangan po ng oras, ang nabili po ng COMELEC ay yung pong pare-pareho na po yung 192.168.02 na IP addresses. Dinala po namin ito dun sa ating international certification entity. Wait. Ano ang binili natin? Modem lang po, modem na na-manufacture po na hindi na po na iba-iba pa dahil ang nailabas na po dahil sa kakulangan ng oras, kailangan na pong dalhin sa international certification entity. Ang lahat ng modems na yan, dahil lahat po ng ginamit dumaan sa ICE, International Certification Entity, end-to-end po yan. Ay ito na pong 192.168 by 0.02. So tinanong din po namin ng Globe, posible pa bang sa ikli ng oras na ito ay mapalitan pa lahat yan? Ang sabi po nila rin, dapat ang bibili nyo ng modem po yung susunod na level dahil yung modems na ginamit nyo dati ay 3G, phasing out na kami dyan. Dapat ang bili nyo 4G. So yun po yung mga pangyayari dyan. Bumili ang COMELEC, hindi na namin nabili yung original na dapat 3G, ang nabili na ang 4G na nagkataon at that time with the shortness of period ay pare-pareho na po ng IP address. May I cut you there for a while?
So ang claim kasi is that itong IP address 192.168.02 was provided by Globe. Was it provided by Globe? Ganito po yan. Bakit wala sa records Dahil ng po Globe ito po Telco? ay IP address yung ating mga gamit. Hindi naman po ito pinoprovide ng Globe. In fact nga po, ang So sinasabi sino nga po ng nag-provide ng 192.168.02? yung device po, nandun na po sa device siya. Kanino siya? Galing po dun sa manufacturer na nabila natin, na supplier din po ng modem natin, yung galing dun sa Smartmatic. Okay, pero pag pinadala doon, dapat dadaan siya, di ba, sa Correct internet po. infrastructure Correct. ng Globe. At ang, Bakit hindi siya dumaan sa internet infrastructure ng Globe? ay dumaan po. Wala At daw, hindi wala po, sa record. It's not I think reflected meron in the po sigurong transmission kailangan records. i-correct na statement dito. The IP address does not come from Globe. The IP address came from the machine itself, Okay. the modem. Yeah. Sa Senate hearing, Yep. sinabi ni Okay. na galing sa Globe. Hindi po, ang galing po sa Globe, the SIM card. At yung sinasabi nilang mas modelo na dapat na bilhin namin na modems po. Dahil nga po, originally, ang gusto naming bilhin yung pan 3G pa. Okay, ganito bang explanation sa Senado? No, ang explanation Yung sa explanation ba ni Kwan, Attorney Rex, pareho doon sa explanation sa Senado? hindi. Sa Senado, no, nagsabi si Commissioner Kwan. In fact, bago niya sinagot, may tinignan siya. And sabi niya, ito daw ay galing sa 192, isa lang daw ang provider nito, isang telco, which is, sinabi niya, Globe, no? Pero, Wait. ang kinakuha namin is, walang 192.168 doon mismo sa telco logs ng Globe. So, hindi pwedeng kahit na SIM card. At isa pa, yung IP address, no? Pwede siguro masabi sa mga hindi technical na ito ay pwede outside of, it is only the telcos that can give an IP address because dadaan sa kanilang network. Yes po. Magkakuan ka ba kung magpapadala ka ng sulat, no? Okay. At Sir. 20,000 nagpapadala sa iyo, isang IP address, isang Okay po. Sir, may I? postal address lang. Thank you, sir. Thank you, sir. May I? May I po, opo. Then after that, I will invite the media to ask the questions. Sige po. No? If you want to ask questions directly na about Miro, please do. No? But if you want to ask questions on this particular item, please do also. So, ito nga po, kanina bago po ako naputol, may explanation nga po dito si Sir Lito Averia po. Sabi po niya, actually, the use of the IP address is somewhat of a misnomer. He'd rather put it na gateway address. Okay. At yung pong gateway address po na yan, sinabi niya sa buong mundo may limited number of ganyan na ina-assign po. Actually, this 192.168.02, pag tinignan niyo po yung ating mga modems din sa bahay sa PLDT, makikita at makikita niyo rin po yan because yan po yung naka-assign sa Pilipinas. Ang variation po niya nandun sa huli after ng 02 to identify the specific modem o piece of hardware na ginagamit. And that's the explanation of Sir Lito Averia. Because it's very important, One no? minute, sige. Una, ang sabi ay itong 192.168.0.2 galing sa SIM card Ay, hindi ng Globe. Ngayon, sinasabi niya galing sa isang gateway na hindi niya masabi kung sinong gumawa ng gateway na yon. Ang gumawa ng gateway na yon ay Smartmatic. Siguro Okay, po, sir, to can- put can into perspective, siguro i-review po natin, wala Okay. po akong sinabi na sa Globe nang galing yung 192.168, sir. Okay. Opo. Please. Question, who provide this 192.168 talaga? Kanina po, paulit-ulit kong sinasabi, nandun po sa hardware, naka-input na po yan dun sa hardware at hindi na po nabago. Supposedly, ang gagawin, Hardware did you buy? around 14,000 po na modems po yan. So, sir, yung 14,000 hardware na yung iisa lang nung IP. That's correct, sir. And Comelec never denied po yan. Ano yung naging difference lang nung every hardware? Ganito po, ang paliwanag po kasi dyan, yung po dapat hardware na merong software po yan, yung po yung nag-embed na sana ng gateway address ng 192.168. Wala na po kaming time para baguhin pa yan. In fact, pwede pong baguhin yan eh. Pwede po siyang gamitan ng software. But at that time, nakapos na po dahil huli na po nalaman yung 14,000. In fact, umabot po yan, kung hindi ako sa nagkakamali, ng 27,000 na binili namin. Kasi ina-anticipate namin na meron pang masisira na modem. Okay. So naka-embed na po yung 192.168.
Yes, kung mahabang oras, pwedeng palitan para magkaiba-ibang lahat dun sa dulong part. Hindi po yung 192.168, but sa dulo, para magkaroon ng identifier. Pero kulang na nga po sa oras. So what COMELEC did, we asked the International Certification Entity, the ProVNV, pwede bang magamit ito ng walang problema? And before they answered, sinertify po nila yan, dinaan sa end-to-end testing. At wala pong nakitang problema. We asked our law department, meron bang legal requirement na dapat iba-iba lahat? At kahit po suyurin natin through a fine-tooth comb, yung Republic Act 9369, balikan pa natin Republic Act 8436, wala po tayong makikitang requirement na dapat iba-iba sila. Ano yung requirement? Dapat makapag-transmit ng tama. So, hindi po sa akin ang galing yung sinabi ko na sa Globe. Ang na-mention ko lang po na Globe dito ay yung recommendation ng Globe na bumili ng mas mataas na uri ng modem dahil yung modem na ginamit namin dati ay 3G based. Okay. Okay. See, Globe ka nga mag-provide ng 14,000 ay Globe ka nga. Hindi po Globe. Supplier po, modem po yan sir, modem, not SIM card. Modem po yung 14,000 na yon sir. So, depende po yan dun sa area na ma-assign kung anong mas malakas, Globe ba o Smart, at yun po yung SIM card na ilalagay. okay. Maaring hindi labag sa batas yung ginawa ng COMELEC, pero from a systems point of view, and I have been developing systems since the early 60s, hindi po tama yun. Dapat iba-ibang kanya-kanyang address. Parang binigyan mo sa isang subdivision para pareho ng number. Paano natin malalaman kung saan dadalhin yung sulat? Kailangan iba-iba yan. So, even if it's not against the law, it doesn't make sense. If I may proceed, no? May dalawang questions po na hangin kanina. Ano yung first question? Opo, yung una po yung dito sa number 2. Although I'm not sure of the percentages po, pero 51%. Opo, 51%. Pero tama po yan, nanggaling talaga sa NCR, Okay. Cavite, Laguna, Batangas. Okay. Dahil sa deployment po ng COMELEC yun ang nahuhuli. Okay. I think Attorney And- Rex, yung answers sa 1 and 2 almost the same. Pareho lang. Kasi Opo, IP may address, isang no? point pa po, ano? But yung number hindi po 3? sa laptop nang galing dahil po ang election returns ay hindi po pinapadala ng laptop. Ito Sige. po ay ang vote counting machine. Okay. And number 3, kahit hindi pa natala, maraming ERs na natanggap, tama po ito sa proseso. Bakit? Meron po talagang dapat matanggap, although hindi po dapat nga sana on election day, but unfortunately, meron pong naganap na final testing and sealing on election day. So tanong niyo po, bakit? No. Ito po, Attorney meron Rex, po kasi wait. Ito. May ERs. Kasi ang sinasabi dito, maraming election returns natanggap And may I na ng explain, sir? transparency server kahit hindi pa pinapadala May I ng explain polling that, precincts. sir? Yeah, please. Opo, we investigated that. Ang mangyayari po kasi, pag ang isang makina bago, dinala sa Board of Electoral Boards, unang gagawin nila dyan, magpa-final testing and sealing sila. And what is the end point of the final testing and sealing? Election return po. Election return po Yeah. yun. Na hindi yung election return ng botohan, kundi yung election return ng final testing and sealing. Balikan niyo po yung procedure natin. Tayo po. Yes, that's correct, sir. Tayo pong tatlo ay electoral boards. Pagdating ng makina sa atin, ano ang unang gagawin po dyan pag on nyo? Meron pong 10 hanggang 13 balota. Kayo po ang mag-fill up No, nun. you're saying na yung itong natanggap ng transparency server test transmission. Yung po yung nakikita namin na early No, transmission. hindi. Kasi ang sinasabi niya may I present two answers? Opo. May I present two answers to that? Opo. Kasi po, lahat po sinasagot ko pero mukhang napuputol Sige, ako sorry. sa lahat. Tama po, hindi namin dinedeny. Meron talagang naunang pinadalang ER. At ang explanation po na nakita namin nga doon ay yung final testing and sealing ER. Nakita nyo po yan nung sa canvassing. Bakit merong lumalabas na resulta doon na ang resulta ay 10 lamang ang botohan? So that's the first explanation. Kasi po, ER po ang produkto ng final testing and sealing. Electoral boards, magpipill up ng balota, i-feed nila, merong ER na labalabas at itra-transmit po yun. Kasama po yung proseso ng pag-transmit ng ER na yan. Unfortunately, meron po kasi tayong nakapagsimula on May 9 na dun sa araw lang na yun sila nakapag-final testing and sealing dahil hindi umabot sa tama sa oras yung makina. Kaya nung umpisa pa lamang ng botohan, meron na pong mga nakita. Totoo po yan. At binupurubura po yun. Kaya nga po merong resolution po doon sa atin na pag malinaw na final testing and sealing yan, that should be deleted and that should be excluded from the canvassing. Kasi I read through this, itong ginawa ni itong specific example. Sir, there's a second explanation po. Just a moment. Just listen first, no? Napaka-specific. Halimbawa, itong precinct number
halimbawa ito sa Caloocan City, sa number 2, na, natanggap siya ng transparency server 1 hour, 11 minutes, 35 seconds before the ER was even transmitted by the polling precinct. Ibig sabihin, napaka-specific Ganito, po sir. ng election return na ito. This is not a test. Kasi So, it reflects already Sir, can I go to that after the results going to of the the second, votes. It reflects already the results of the votes in that precinct. So this is not, Correct, sir. natanggap na, hindi pa napapadala kasi napakaklaro po ng, I was reading through this, no? Sir, before I answer this, pasensya ka may na, I go through the second explanation po dun sa early transmission ng but ER? Because actually- there is a second one. But There can is we a just second. I will, sir. I will po. Yeah, There can is we a just second spend one. siguro mga 2 minutes or to 5 minutes na lang on that? And I Okay. really would like the media to ask the questions. As- I just cannot help myself because I'm a lawyer. Yes, sir. And As I sanay ako explained- mag-interrogate. Opo. Okay. And I explained po kanina, Yeah, okay. there are 2 explanations dun sa number 2 and number 3. Okay. Meron pong second explanation bakit may pumapasok pa ring FTS on election day kahit nung hapon tanghali. Bakit? Natatandaan nyo po yung may mga pinalitan kaming makina. What is the continuity plan pag nasira ang makina? First, i-repair on-site. Pag hindi ma-repair on-site, palitan ng contingency machine. Okay. And that contingency machine ay kailangan mag-undergo po uli ng FTS, kaya may pumapasok pa rin. And that's the second explanation now. Going po this to the specific samples. Although I have yet to Read. nabasa ko na po kanina. I have yet to verify each and every item po dito. Meron na po kagad kaming nakita nito. Sabi ko kanina, we will not deny this. 'Di ba? Meron talaga pong print na transmission na nauna sa ER. Anong explanation po ng nakita namin? There are 2 sets of ER, sir. The first set of ER will be printed immediately after close voting. May timestamp po yan. At pagkatapos po ng first set ng printing ng 8 ERs, tsaka po tayo magta-transmit. Specifically, ginawa po yan. Bakit? Para by the time na mag-transmit na, yung makina may hawak na sino-sino. May hawak na doon sa presinto, ang electoral board, ang watchers, ang ating dominant majority, dominant minority party, ang citizens' arm. So yung unang 8 po ay sinasadyaya na unang i-print bago ibato. So bakit sabi ko may second? Kasi may ipiprint pa po na 22 ERs. 3 po ito. 8, transmit, 22. So titignan po natin, yung una ko na nakita nung niraise po nila General Rio at nagpapasalamat po kami dito, ang nababangga po nila na ER na sinasabing nauna o nahuli, yung pong second set. May tanong po kayo, media or... Magkaiba po ng timestamps yung or- dalawang set po na yan, si 8 at si 22. Oo. So makikita nyo po talaga, dalawa po Pag tinignan mo yung unang ER, that timestamp comes before the transmission. Pag tinignan mo yung second ER, the timestamp comes after the transmission. Attorney Ricky Rivera po of Current PH. Medyo malinaw na sa amin na yung IP hindi provided ng Globe yun. Kumbaga, tama naman yun kasi parang ID device, yun yung identification ng device. Okay. Ngayon, ang question po, doon po ba doon sa first transmission, kung nag-test, kasi testing yun, medyo malinaw naman. During the election, nasama ho ba yun sa count at naka-impluensya dun sa tinatawag na trending? Nako, hindi po sir. Kasi automatic po yan. Pagka pumasok, identified po natin. Kayo po mismo nakita nyo doon yun Tinatanggal po yan, binubura po yan. So paano po yan? Kaya po nating i-delete sa harapan ninyo lahat yon dahil hindi po makakapasok yung totoong resulta hanggat naka-green po yun na nakapasok. So the only way na makapasok po yan, tatanggalin siya sa system at makapasok po yung totoo. Follow-up. So, ibig sabihin, yung second na pinadala, yun lang yung kinakount. Tama po. At napupunta correct yun po. dun sa... Kasi may mga polls at that time Correct po, sir. So, iyan yung nakaka-impluensya dun sa quote-unquote trending. Yes, sir. Kaya nga po, ang sinabi rin namin noon, supposedly, we should rely on technical po kung ano lang yung nare-receive Pero ang ginagawa po noon ng aming grupo doon sa National Board of Canvassers, pag may pumasok, tinatawagan kagad yan. Ano tong dumating na to? Ba't FTS ito? So, kino-confirm po nila. After that, later on, magpapadala ng tama. Is this the correct? We need the minutes. Kaya nga po, pinapa-include po yan sa minutes namin. At pinapa-explain po bakit nagkaganon. At doon nga po lumabas ang explanation. Either late dumating yung makina, late nakapagsimula, or nagpalit sila ng makina, kaya may pumasok po muli na FTS. Attorney Rex, yeah. Tatanong lang ako, bakit maraming natatanggap
ang server na nanggagaling sa isang IP address lang. E di parang may imbudo, pumupunta lahat doon sa IP address na yon, tapos maaring kinakalikot doon bago ipadala doon sa server. Ganon ang lumalabas eh. Paki-explain lang. Opo. At gaya po ng nasabi ko kanina, hindi naman po sa isang device nang gagaling. Nagkakataon po yung multiple devices na may pare-parehong IP addresses ay sila po nang sila. Siguro kung wala po yung paliwanag namin na single IP address sila, maniniwala tayo na, teka, isa lang pinanggagalingan. Pero malinaw naman po mula sa umpisa, sinasabi po ng COMELEC, 14,000 modems yan na pare-pareho. In fact, meron kaming contingency up to 27,000 in case na may magka-problema pa. At pare-pareho po ito ng 192.168. And our records of the ProVNVI certification po, malinaw po doon, wala pong tinago, disclose yan na pare-pareho yung IP addresses. From a systems point of view, that's not a good system. And that's correct, sir. Ako po unang mag-agree sa inyo. And this is not the opinion of the COMELEC, but my opinion, tama po kayo kasi the best system po talaga is dapat magkakaiba. But at that time, no legal infirmity, no more time to do that. Certified by, ayun po yung inaasahan namin yung certification. At naipadala naman po ng tama pagdating sa uli. Okay. Tanungin po natin yung media. Baka may gusto kayong itanong sa topic na yan. Kung wala na po, baka gusto nyo magtanong tungkol sa Miro systems. Former Congressman Erice questioned before the Supreme Court yung legality ng enter of the contract between the COMELEC and the Miro. Any reaction to that? Sir, una po sa lahat, with the kind indulgence ng lahat po, mahirap po mag-comment dahil nga po ito yung nakasampa, active na kaso po sa ating Korte Suprema at wala pa nga po kami natatanggap na kopya. Pero siguro po kung ang reaksyon lang po ang pagbabasihan, ay wini-welcome naman po namin yung ganito na may mag-question, nakahanda naman po kami sagutin yan. Kaya lang po kasi ang endpoint po kasi yata ng petition ay para i-nullify yung kontrata. So ano lang po ang reaksyon namin sa party na yon? Sa party po na lang na yun na pag-nullify ng kontrata. Base po sa paghahanda po namin ngayon, napakahirap po yata na ngayon muli kami mag-conduct ng public bidding dahil kakapusin na po kami sa oras. The only alternative po pag na-nullify po yan. At hindi po kami nananakot po. Ito po ay katotohanan. Alam nyo naman po ang timelines namin. Baka po mauwi tayo sa manual elections dahil baka po hindi umabot manufacturing, customization, configuration, deployment, pati po yung training natin kung hindi aabot yung makina. So, kaya nga po, dun sa naunang kaso, na dun sa kaso po namin na magkakasama na inakyat sa Korte Suprema, bagamat nalulungkot kami na binawi po yung pagkakadisqualify, lubos pa rin po kami nagpapasalamat sa Supreme Court dahil may sinabi po dun dalawang bagay. Una, hindi nila nina-nullify yung ating award, yung public bidding at award. At pangalawa, nirecognize po ng Supreme Court na kapag ka ngayon ay pipilitin ng COMELEC mag-conduct ng public bidding ay ma-jeopardize ang 2025 elections po. Okay. Pero sir, bakit gano'n nangyari sa Smartmatic? Di ba yung contract nyo pa sa kanya supposed to be hindi pa man natatapos, tapos yung mga makinang biniling pag-aari na natin ay pwede pang gamitin? Una po sa lahat, yung kontrata po ay tapos na po. Yun lang po specific yan sa 2022 elections. Ang kontrata na lang po natin na nasali po sila nung 2022 elections ay refurbishment. Yung paggawa po ng makina na nasa amin na. Tapos po, nasira. Tama po si Congas po na nasira. At yung po mga nasira po na yon ay dineclare na po ng COMELEC na unserviceable. Sabi ko nga po, nung kami nagkatagpo ni Congressman Erice, siguro po tanungin natin ng taong bayan, itataya pa ba natin ang ating halalan doon sa mga lumang makina? 2015 pa po ito. So baka po iniisip nyo 2022, hindi po. 2015 pa po na manufacture ang makina. 10 taon na po ito by 2025. 3 national elections na nagamit, multiple times na nagamit sa plebisito at sa lahat ng yan po nakikita na tayong problema. So tataya pa ba natin ang ating halalan doon sa makina na ito? O pipili na tayo ng bago na mas moderno? Bakit ko nasabing mas moderno? Attorney Rex, may tanong ako dyan. Hindi, sasabihin ko Batay na rin po sa rekomendasyon po, meron po kasing enhancements tayong ginawa. Yung mga katanungan doon na pagsubo natin ng balota, hindi natin nakikita paano binilang, hindi pinakita sa botante. Lahat po yan na in-incorporate natin doon sa bagong makina gagamitin. Yung computer ko na ginagamit, yung laptop ko, may higit 5 taon pa na at araw-araw halos ginagamit ko. Okay pa naman eh. Itong kuwan, ginagamit lang pag-eleksyon, okay pa yan. So huwag natin gamitin rason yun na bibili ka ng bago dahil nagamit na last time.
That is not a reason. Attorney Rex, pwedeng dagdag ako. Binasa ko rin kasi yung news about yung sa kay Congressman Erice, ano po. At sinasabi doon, part of the news po, no, na noong November 2022, COMELEC declared that 97,000 of these machines were in good conditions. Then less than a year later, sinabi na hindi na pwedeng gamitin ito. Then pinasok yung Miro Systems and binigyan ng award na 17.9 billion pesos, which is actually the biggest in all the previous automated elections natin. Kasi in the last five automated elections natin, ang budget was just less than 6 billion. Then suddenly, naging almost 18 billion ang in-award sa Miro. So that's why yun yung, I think, minention ni Congressman Erice doon sa news. Papalik po siguro ako, no? Sa budget muna po. Why po 6 billion? Kasi po noong 2022 election, sumihiling na po ang COMELEC ng bagong makina. Ang binigay lang po sa amin, 6 billion para i-refurbish. So wala pong choice. Yun po yung naging nangyari niyan. Ano? 6 billion lang binigay sa COMELEC. Now, doon po sa question na, tama po kayo, may magagamit talaga na 10 taon. Pero ang sabi nga po namin, with the errors, with the malfunctionings na nakikita, gagamitin pa ba natin ulit? Pangalawa, noon pa po may clamor. Nang yung gusto ng botante, makita niya kung paano binilang yung kanyang balota. Good. Yeah pa, tama po yun. Makita po niya on hand doon sa screen. So yun po yung una. Dalawa po ang naging sagot dyan ng COMELEC. Nung una po dyan, meron na tayo na voter receipt na nagpapakita. Pero COMELEC further wants to enhance that. Kaya nga po ang gusto natin dito sa bagong sistema, pag pinasok mo ang iyong balota, bago mo pindutin yung confirm, may lalabas pong prompt doon, confirm or reject. So para makita doon, papakita sa iyo kung paano binilang doon sa malaki, 14.3 inches na screen. Kung paano binilang yung boto mo. So nasa botante po, kung i-confirm niya, and it will be counted. In fact, isa sa feature po nun, dahil nga may multiple slots tayo, marami po sa atin, siguro, maaring hindi nakukumpleto yung 12 na senators. So undervote po ang tawag nun. Dito po sa bagong sistema, sasabihin sa iyo, may undervote ka. So pwede mo munang i-reject at balikan po na makumpleto mo yung 12. At kung meron din pong mabasa na overvote ka naman, dun pa lamang sasabihan ka na ng makina, o nag-overvote ka, isa lang dapat ang binubotohan dito, binutohan mo 2, o kaya 12 lang, binutohan mo 13, alam mo na. So ito po yung mga enhancements. Hindi po ba sabi nga namin, tayo po sa ating gadgets, naghahanap tayo lagi ng enhancements. Siguro po, pagbigyan din natin ang halalan na magkaroon ng enhancements sa pamamagitan nito. Okay. Binanggit lang niya na dapat nakikita ng mga tao kung paano binilang ang kanyang mga boto. Dito sa automated election, gumagamit nitong Miro or any other automated system, hindi natin nakikita kung paano binibilang ang boto ninyo. Nung bang mga nakaraang eleksyon, 5 eleksyon, nakita nyo ba kung paano binilang yung boto nyo? Hindi. Ayun ang pinakamalaking objection ko sa automated system. Okay. Ang pwedeng i-automate, alam nyo, yung botohan at saka pagbibilang, isang araw lang at the most. Doon nga sa iba, siguro mga 5 to 8 hours lamang. Yung canvassing po, kumisa inaabot ng 3 weeks, even 7 weeks. So ang matagal po yung canvassing. Pero yung pagbibilang sa presinto, 24 hours at the most. Pero ang ginawa ng COMELEC, gumastos ng 18 billion para i-automate yung step na inaabot lamang ng 24 hours. Ang importante po, yung canvassing. Dahil yun ang inaabot ng 3 to 7 weeks. Pero hindi 18 billion para sa, something that only takes a day. Thank you. With your kind permission po, Okay. Tama po naman si Congress. Supposedly, dapat matapos ng 24 hours yung ating botohan, bilangan. Pero ganyan po ba ang sitwasyon sa lahat ng lugar sa Pilipinas? At sabi nga po namin, ang makina ay makina at nagkakaproblema tayo hindi sa makina, kundi sa human intervention. Ang naging solusyon po ng ating mga mababatas sa matagal na nating problema sa pagmamanufacture ng ER, sa pag-workshop ng mga canvassing returns, ay yung pong automated lahat yan. Dahil tinatanggal po sa kamay ng tao yung pagbibilang, pagka-canvas, pag-transfer, pag-transpose, kung saan maaring pumasok po yung masasamang elemento. So ang sabi nga po namin,
Eto ngayon, ibabalik natin. And I have no objection po dyan. Personally, I have no objection po dyan. Kaya lang to consider the situation sa mga lugar na ngayon po ay pinupuntahan namin sa isa. Ipagkakatiwala niya pa po ba ngayong meron naman teknolohiya na napatunayan na natin na yung nabilang, bibilangin mano-mano, itatransmit doon sa ano at automate lang yung canvassing. Wala po ako yatang nakausap na teacher na gusto pang bumalik sa manual elections. At saka madali lang po yung kung barangay. Ilan po ang posisyon na bobotohan po natin? Presidente, vice-presidente, senador, mayor, ilang numero ng ating mga sangguniang lungsod, sangguniang bayan. Sa mga lalawigan, meron pong governor, vice governor, members ng sangguniang panlalawigan. Meron pa pong dagdag, party list sa likod. Sa BARM po, may dagdag pa tayong bago. Yung pong ating members ng parliament, distrito, political party, sectoral Kung representatives. kandidato po ako at gusto kong ganyong mandaya, karami po. kailangan dayain ko yung napakaraming presinto. Hindi po ba? Pero dito po sa automated election, isa lamang ang kailangan ko na mandaya. Sa COMELEC lang. Pwede niya kontrolin ang resulta. Okay. Sa dati, napakahirap dahil ang dami mo kakausapin. Okay. So, mas mabuti po yun. Thank you, thank you. Gentlemen, thank you for your comments and for your answers. Tanungin natin ang media, baka may tanong pa sila. Yes? Anyone? Thank We you, are thank you. down. Yeah. Nancy Santos for Impact Publishing. Attorney, Apo. gentlemen. In fairness doon sa Smartmatic, no, we asked them to be here also para lang masagot din yung mga issues about them. No? But unfortunately, politely declined si Attorney Lim para lang may complicable schedule kasi. But he was willing to be with us again for future discussions. No? Anyway, kay sa Laudianco, I saw in one of the news na news stories na the COMELEC will be filing motion, tama, motion for reconsideration, and will be citing the same argument based on the resolution of disqualifying the Smartmatic na yung laundering case ni former COMELEC Chair Andy Bautista, right? Ito na rin yung dinala sa Supreme Court before, di ba? And in fact, the Supreme Court asked the COMELEC to answer the Smartmatic about that. Why the same argument presenting for the MR? Wala pa naman po kaming nababalangkas na MR po, Sir Nats. But Attorney George was quoted saying the same. Opo. So, siyempre naman po, sa atin po, sa nag-aral ng abogasya, talaga naman pong pagdating sa MR, may punto po na babalikan yung inyong arguments. Kung meron na pong bagay na hindi nalinaw, ito na po yung pagkakataon para linawin po dito sa harapan ng ating Korte Suprema. Pero hindi po doon matatapos, Sir Nats. Kung matatandaan nyo po, meron din po kami nabanggit na gusto rin naming magpa-clarify. Opo, magpa-clarify dun sa decision. Kasi nga po, unang-una po sa lahat, hanggang ngayon po ay wala pa po kaming kopya nung decision po. Umaasa lang din po kami dun sa press statement at dun pong sa presentation sa Baguio. Pero wag po kayo mag-alala, yung po magiging contents po ng aming MR ay talagang isa sa publiko naman po namin para makita po ninyo. Sir, yung decision ba ng court ay nakaka-apekto dun sa itinasa sa Supreme Court ni Congressman Elise? It will help. Opo, hindi alam naman po, napakalawak ang kapangyarihan po ng Korte Suprema. Wala po kami sa posisyon para sabihin makakapekto o hindi. Ang pinagbabasihan lang po namin, yung nauna na pong desisyon dun sa kaso ng Smartmatic na binasura po yung November 29 decision namin. Na malinaw po yung kanina nabanggit ko, hindi nina-nullify ang kontrata. Ikalawa, hindi dapat pigilin po yung paghahanda dahil po baka ma-jeopardize yung 2025 elections. Ibig sabihin, sir, pwedeng mabigyan ng pagkakataon yung petisyon ni Congressman Elise na pakinggan kaagad ng korte. Dahil doon sa nauna nilang decision in favor of the Smartmatic. Hindi ko po masabi, sir. Alam niyo nga po, nasa Supreme Court po lahat yan. Ganun kalawak po ang kapangyarihan nila. So, hintayin na lang po namin ang utos po ng Korte Suprema dito. At kami naman po sa COMELEC, committed po kaming sumunod po dito. Sir, in case the Supreme Court decide favorable to the Smartmatic and the petition of the congressman, ano mangyayari? Titignan din po namin yung impact po dun sa ongoing preparations. Kasi kung makikita nyo po, lagi pong hinahati ng Supreme Court yung kanilang desisyon. Desisyon dun sa legal and dun sa merits at yung pong operative fact
o yung tinatawag nating implications sa mga magaganap. So, kung makikita nyo po dun sa una, dinesisyonan, mali ang COMELEC, grave abuse of discretion, tapos ang issue. Yung pangalawang issue, halalan. Ano ang naging desisyon nila? Huwag gambalain po yung ating kontrata, yung bidding, at tuloy ang paghahanda. So, inaasahan din po namin na baka po dito, sana po kami nananalangin na maganon din po yung tenor dito po sa pangalawang kaso naman pong hinaharap namin. Nung entering the contract with Nero, paano nyo sasabing sigurado tayo na kahit bago yung technology nila, ma-assure nyo na malinis yung automated election for 2025 since hindi ngayon first time lang nilang magsaserve? Tama po. Dahil bukod po sa inherent safeguards, yung pong aming terms of reference ay na-post po sa aming website May 5, 2023. Mahigit isang taon na po para aralin ng lahat. At wala pong question doon sa na-post po namin na ganyan. At bukod pa po doon, lahat ng mga suggestions isinama namin dito. Kaya nga po napakarami pong multiple redundant, built-in na safeguards dito sa bagong sistema. At ang pinaka-importante po sa lahat dyan, gusto po namin makasama kayo lahat. Kaya nga po doon sa unang batch pa lang ng 20, isinama po namin kayo doon sa Korea sa pamamagitan ng live stream. Wala po ako doon, nanood lang din po ako sa live stream. Ikalawa, pagdating po ng mga makina dito sa warehouse, pinangako po ni Chairman Garcia, bubuksan po namin ang pinto ng warehouse namin, first time in the history. Samahan niyo po kami, panoorin niyo yung final configuration, panoorin po ninyo, pati yung tinatawag nating customization. So bukas po ang pinto lahat. At yun nga pong pangalawa na pag-usapan namin kanina, source code review, samahan niyo po kami dito po sa lahat ng proseso. Bukod pa po sa physical presence ninyo ay ila-live stream po namin ito. So doon pa lamang po, pagtulong-tulungan natin yung safeguards na hinihiling natin na makasama. Ayun, thank you, Attorney Rex. One more question from the media. Kung wala na po, we will invite our guests to give their respective closing messages. And I would like to begin with former COMELEC Commissioner Gus Lagman. Sir? Simula't simula pa lamang po, palagi kong sinasabi, ang ating eleksyon ay dapat transparent. Hindi po ba? Napaka-importante po ng transparency. Kapag in-automate po natin yung pagbibilang ng balota sa presinto, nawala na ang transparency. Nakita ba ninyo kung paano binilang yung mga boto ninyo? Hindi po. Samantalang, isang araw lang naman yon. Pagkatapos isara ang ating mga presinto, at 7 o'clock in the evening, bibilangin, matagal na isang araw doon. No? At nakikita ng mga tao, pwede nilang bantayan, alas 3 ng maga, hanggang sa kinabukasan, binabantayan nila. Nakikita nila kung paano binilang yung mga boto nila. Ngayon po, wala tayong nakikita. Puro makina. Ang nakakaalam lamang po niyan ay yung gumawa ng software. So, ilang tao lamang po yan sa COMELEC at saka sa service provider. Tayo po, hindi natin nalalaman kung paano binilang yung ating mga boto. Magtitiwala na lamang po tayo. Kaya kung nagtitiwala naman tayo sa COMELEC ng taus-puso, okay lang. So, bahala tayo. Okay. So, yun lang po. Maraming salamat, former COMELEC Commissioner Gus Lagman. Now, I'd like to call on COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laujanco. Sir, your buong puso po kung closing sumasang-ayon po sa sinabi po ni Comgas na transparency. Boss ko po dati si Comgas po sa COMELEC. At ako po ay naniniwala rin sa gaya ng nabanggit ko kay General Rio, ang integridad po ni Comgas ay beyond reproach po. Ano po siguro ang sa dami ng napag-usapan po kanina, may mga iba't ibang punto. Siguro po ang nais ko na lang pong ipagdiinan tong araw na to. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, meron pong teknolohiya. Pag-unlad ng buhay natin, gumagamit tayo ng teknolohiya. Nasa harap po natin ang mga prueba na tayo ay naniniwala sa makabagong teknolohiya. Ang ilaw po dati, incandescent. Camera po natin dati, mirror type, mirrorless na po yung nakikita ko. Ang cellphone po ang mga bago. Kung sa lahat po, pati sa pera na pagkakatiwalaan natin, pag-aaral ng ating mga anak, pag-aaral natin ng ating sarili, bigyan po natin ng puwang ang automated elections. Siguro po nga, gaya ng nabanggit ko kanina, limitado lang ang ibibigay na benefit ng automated elections. Yung tamang pagbibilang, tamang pag-transmit, tamang pag-consolidate at pag-canvas. Yung pong napapaligid dyan, ang mas mabigat na dapat tutukan natin. Sino ang bumuboto? Binibili ang boto? Tinatakot ang bumuboto? Tinatakot ang electoral boards? Yung may human intervention. So, limited po yan.
Pero yung limited benefit po na yan ay naging napakalaking advantage ng COMELEC, lalong-lalo na sa kanayunan. Bakit? Habang nagtatagal po ang proseso doon, tumataas ang tensyon. Habang nagtatagal, nagkakagulo sila. Kaya nga po siguro, mag-poll po tayo, wala ng teachers na gustong bumalik sa manual dahil lamang sa aspeto ng pagtatagal. Sample po ng benefit natin. Natatandaan niyo po, may sinunog na makina sa Jones Isabela. Meron pong sinirang makina dito po sa lugar sa Lanao del Sur. Ano po ang kagandahan ng automated elections tayo? Kahit sinira nila, nakapag-transmit na. Sunugin nila ang balota, nakapag-transmit na pati ballot images. Yung hinabol po doon na nagbobotohan, sinira ang makina habang nagbobotohan. O sige, sirain nyo, palitan namin ang makina. Andiyan yung balota, balik natin. So ito po yung mga advantages na nakikita natin na sana po ay pagkatiwalaan natin dahil po higit sa lahat po, sa lahat ng serye po na ginawa ng COMELEC, ngayon po binubukas namin ang pinto. Hiling nga po namin, sirs at ma'ams, samahan nyo po kami. Iniimbitahan po namin kayo ngayon pa lang sa warehouse. Dati po hindi makalapit ang kahit sino doon sa memory configuration room. Samahan niyo po kami, nandun po yung magpo-program ng final customization. Ang local source code po, hindi lang mananatili dun sa PLM, kundi meron pong naipangako na i-upload sa website. Pagtulong-tulungan po natin yan. Bakit po meron kasing hindi ma-upload sa website? Siguro naman po alam ng ating mga experts na merong security part na mako-compromise naman tayo. But then again, that will also be the subject of a physical review. Samahan niyo po kami dito. Maraming salamat po. Maraming salamat. COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Sir, si former COMELEC Advisory Council Chairman General Rio, sir, for your closing message. Talaga yung issue na umiiral sa atin lahat ay yung tinatawag na transparency. No? Galing na mismo kay Chairman George Garcia na yung vote counting machine ay walang transparency. In other words, siya mismo nagsabi na ito bang pinirint na election returns, ito ba itutugma sa kung bilangin natin manually itong mga balota sa loob. No? Sinabi niya po yan, yung siya ay bago pang commissioner, chairman ng COMELEC. No? And yung NAMFREL mismo ay nagpalabas ng isang official statement, no? Bandang September last year. Basahin ko po, no? Nasa kanyan, NAMFREL believes that the issue raised, no? Dito yung mga issue raised ay yung mostly galing sa mga obserbasyon ng TN Trio, are rooted on the non-transparent automated election system and the lack of transparency in its implementation. NAMFREL po ito, ha? Ito yung isang watchdog na credited by COMELEC. In the spirit of COMELEC Chairman George Garcia's pronouncement, yung sinasabi ko na of full transparency, NAMFREL calls on the COMELEC to make publicly available the transmission logs of the 3 telecommunication service provider. So, pati NAMFREL, no, September 2023, naniniwala na tatlo ang telcos na nagtatransmit. At sila ay ang watchdog. No? Ngayon, sinasabi ngayon ng COMELEC na 2 lang pala ang nagtatransmit. So, NAMFREL mismo, watchdog natin. 3 telecommunication service provider as well as other automated election system generated election data. Okay. So ito yung problema talaga natin, no? And yung sinasabi ngayon ng COMELEC through their spokesperson na naayos nila yung transparency na yun ang gagawin sa 2025 election. Pero ang pinag-uusapan natin ay yung 2022 election na hindi pa klaro sa atin ngayon. Pero ang COMELEC mismo sa isang in-bank resolution nila noong September 23 yata, nung dito sa in-bank resolution, dito nila actually dinisqualify yung Smartmatic. Mayroon silang sinabi doon, provision, na kami, yung TN Trio, can open ballot boxes of our own choice. No? September 23 yan.
Pero nung pagdating nung na-disqualify Smartmatic, nagkaroon ng bidding process yung COMELEC at of course dumating din yung Christmas season. So hindi asikaso ng COMELEC yung pagbuksan yung ballot boxes na pinipili namin. Pero nung January 2024, itong taon na ito, nagbigay na kami ng petition sa COMELEC na buksan isa lang na area para hindi masyadong magulo. Buksan ang ballot boxes sa Santo Tomas, Batangas. No, dahil itong mga ito ay may pinadala ng 192.168.0.2. So pipili kami ng doon lang sa Santo Tomas, Batangas. 25 pa nga ang aming sinasuggest na magbukas na tayo ng ballot boxes, 25 January of this year. Hanggang ngayon, hindi sinasagot ng COMELEC. So, February, about the end of February, nagbigay ulit kami ng petition, reiterative petition, na please, buksan na natin itong ballot boxes sa Santo Tomas, Batangas. Hanggang ngayon, walang sagot ang COMELEC sa amin. Sige, sir. Sir, So, yun ang isang gusto ko paabot sa inyo. Magsasampa kami next week sa Supreme Court, mandamus petition to force COMELEC to gawin nila yung kanilang in-bank resolution na magbukas tayo ng ballot boxes. Galing sa kanila ito. Magbukas tayo ng ballot boxes, bilangin natin yung balota para mapakita na walang dayaan. Bakit yung nakapili na kami, hanggang ngayon, may tinatago pa sila? Maraming salamat, General Rio, sir. Pilipinas, napakaganda po ng ating diskusyon ngayong araw na ito sa topikong mawawala na ba ang dayaan sa ating election dahil sa mirror systems. Magaganda po at malalaman ang mga sagot at binihagi sa atin ng ating mga guests. COMELEC spokesperson, Attorney Rex Alaudianco, former COMELEC Commissioner Gas Lagman, and former COMELEC Advisory Council Chairman General Rio, sir. No? Pero para sa akin po, marami pa rin katanungan ang nakabalot sa mirror systems. Sa mga questionabling performance nito sa Congo, sa Iraq na hindi po natin natanong, pero nasa news po, no? Mga katanungan na nagdudulot sa atin ng pagdududa, lalo na sa integridad ng mirror system. At para sa akin po, importante na masagot natin yung findings of electoral fraud ni General Rio at saka yung grupo niya. May technical explanations po ang COMELEC, pero marami pa rin katanungan nasa puso ko bilang ordinaryong mamamayan po, no? Bilang ordinaryong botante. Halimbawa, no, bakit nga ba 51% ng election returns na natanggap ng transparency server during the first hour of counting, mukhang pinadala lang ng isang modem na may iisang IP address, 192.168.0.2, no? May technical explanation po yung COMELEC, pero hindi ko pong matanggal yung pagdududa sa puso ko, no? Pangalawa, bakit nga ba maraming, according po sa top findings of electoral fraud ni General Rio, bakit nga ba may mga ERs na tatanggap ng transparency server kahit na sila hindi pa naipadala ng kanilang respective polling precincts sa iba't ibang lugar sa bansa, no? So, para sa akin po, bilang botante, napaka-importante na malaman natin ang katotohanan sa mga tanong na ito, sa mga findings of electoral fraud ng grupo ni General Rio. At para sa akin po, hindi tayo makaka-elect ng matitulong leaderess para sa ating bansa kung hindi po natin maisaayos ang ating electoral system. Pilipinas, sana po nakatulong kami sa issue na to, sa ating discussion ngayong araw, kasamang ating magigiting na mga panauhin. Again, si Attorney Rex Laudianco, COMELEC spokesperson, former COMELEC Commissioner Gas Lagman, and former Chairman of COMELEC Advisory Council, General Rio. Ito po si Attorney Alex Lacson,
para sa katotohanan, para sa tambayan. Maraming salamat po. At maraming salamat sa lahat ng mga media na nandito po. God bless all of you. Maraming salamat po. Thank you very much, sir.